Gubichan, isinakripisyo ko lahat para sa'yo. Sisirain mo lang ako. Tumigil ka. Sino ka? Ang gulo dito. Problema lang to ng pamilya ko. Isang tagalabas. Wala karapatang makialam. Ang mga bagay tungkol kay Ruchu, pananagutan ko. Ikaw. Ilayo mo ako dito. Kiruchu. Pag-isipan mo to. Sa harap mismo ng mga gu, sasama ka. Sa isang estrangherong lalaki. Wala na ba akong respeto sa'yo bilang asawa mo? Tara na. Wala namang alam yang walang kwentang yan. Gusto kong makita kung paano siya mabubuhay nang wala ang tulong ng pamilya Gu. Plano nating mamuhunan ng 100 bilyon sa Southeast Asia. Ha ha ha. Hello. Ikansela ang summit. Kailangan kong puntahan ang anak ko. Ikansela ang subasta. Kailangan kong makita ang anak ko. Ruchu. Ruchu, anak ko. Ano ba talaga ang nangyari dito? Si Gubichan yan. Nang dumating ako, sinasaktan niya na si Ruchu. At nakunan si Ruchu. Ano? Aba, napakagaling mo, Gubichan. Tinalikuran ni Ruchu ang lahat para pakasalan siya. Ganito ba ang trato niya sa pinakamamahal nating anak? Sa loob ng maming taon, kung hindi lang dahil kay Ruchu na tinutulungan ang pamilyang gu, sila, hanggang ngayon, ay isang hamak, walang pangalan na pamilya lang. At ngayon, nangahas siyang apihin ang mahal kong anak. Sage. Gusto kong mawala ng tuluyan ang pamilyang gu. Yutos mo na, kanselahin ang lahat ng pakikipagtransaksyon sa pamilyang gu. Ruchu, Anak, gising ka na. Okay ka lang ba? anong pakiramdam mo? Okay lang ako. Pero, ang anak ko, Mahal ko. Bata ka pa. Magkakaanak ka pa rin. Kawawa ka naman. Ang mahal kong anak, hindi naranasan ang ganitong sakit. Anak, hindi karapat-dapat sa'yo ang Gubichan na yon. Sa ginawa niya sa'yo, sisiguraduhin ni Itay na pagbayaan niya ito. Nay, Tay. Ako, ang anak nyo, ang nagkamali at bulag sa pagpili ng lalaki. Mula ngayon, gusto ko na lang muling humawak ng brush at maging ako muli. Sage, anak, kahit anong gawin mo, sinusuportahan ka ni Itay. Ruchu, malapit na ang Premium Muse. Sa loob ng 3 araw, ihanda ko ang pinanakasala. Ang mga kasama mo 7% ng kita. Bumagsak na ang pondo. Ikaw mismo ang pipili. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan, Angel. Welcome back. Ano? Kinansela ng pamilya Ki ang lahat ng kontrata nila sa atin. Yung pamilya Ki ba na 5 taon na nating katuwang? Pangulong Gu, ang mga order ng pamilya Ki, pwede kang pumili ng kahit alin sa garahe, at mga mansyon sa iba't ibang bansa. Sa tingin nyo po, kanselahin na lang ba natin ang exhibit? 5 taon tayong katuwang ang pamilya Ki. 5 taon ko na ring asawa si Ruchu. Paano naging ganito kasagdo ang pagkakataon? Bichen, may problema ba sa exhibit? Kung mahirap talaga, hayaan na natin. Nagkaganito ang ate dahil kay Ruchu. Dapat kong bayaran ang pagkakasala ko sa kanya. Huwag kayong mag-alala, ate. Tuloy ang exhibit. Sa problema ng kumpanya, ako na ang mag-isip ng solusyon. Wala nang bawian sa desisyong ito. Anak kong mahal, tignan mo ito. Ito ang kotseng in-order ni Daddy para sa'yo. Continuation. Pumili ka lang kung saan mo gustong tumira. Ha ha ha. Ang babaw, Chachu. Ito naman ang mga hinahangaan kong obra ngayong taon. Anak, hindi ko ito ipinagbili kahit 1 bilyon ang alok. Para lang sa'yo ito. Salamat, Ma. Ay, Sajna. Lolo, patawad sa pagsuway ng apo ninyo. 5 taon pa bago ko matupad ang huli ninyong habilin. Ang tanging pagsisisi ni Lolo. Sa buong buhay niya,
ay ang hindi niya pagdadala ng sining klasikong insik palabas ng huwa. Lolo, pangako, tutuparin ko ang inyong pangarap. Itatanyag ko ang sining klasikong insik sa mundo. Mabuti. Lolo. Bantayan ninyo ako mula sa langit. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong matutupad ko ang inyong hiling. Dahil nakapagdesisyon na si Rochu, hindi na natin kailangang maging mabait pa sa pamilya Gu. Presidente Gu. Siya ba yung kalahok na tinutukoy mo? Huwag kang mag-alala, papasukin ko siya sa grupo ni Angel. Presidente Gu, may malaking problema. Nag-utos ang pamilya Ki, lahat ng kumpanya kapartner natin, ay nagdedemandang putulin na ang kontrata. May kailangan lang akong asikasuhin. Kailangan ko nang umalis. Ayon na muna ang mag-usap. Direktor, ikaw ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Tagapangulong Fu. Yung tungkol sa pinal na pagsala sa premyong mus bukas, kailangan mo. Ang kapal na mukha ng isang naghihingalong group para humingi ng pabor. Si Tagapangulong Fu ay hindi lang pangulo ng Asosasyong Sining ng Hua. Siya rin ang nag-isang tagapagmana ng Fu Group, ang pinakamayamang conglomerate sa Hua. Ang hilingin ang tulong ni Tagapangulong Fu, kulang pa yang sinseidad ninyo. Direktor, pakalmahin mo ang sarili mo. Pagbalik ni Bichen at naayos na ang problema, tiyak na bibigyan kanya ng kasyasyang paliwanag. Si Gubichen, sunod-sunuran sa'yo, Ed. Pero kung titingnan mong mabuti, may itsura ka rin naman pala. Direktor, basta matulungan mo lang akong makapasok sa team ni Angel. Ako. Yang mga binti mong yan. Matagal nang magaling, di ba? Hihi. Depende na yan sa magiging performance mo. Hahaha. Sa oras na makapasok ako sa team ni Angel, Bichen, malalaman mo kung gaano ako katamang desisyon. Changlin, nandito na ako sa venue. Sana sa pagkakataong ito, makahanap ako ng kasamang nakakaintindi ng sining klasikong insik. Sige, papunta na ko. Magandang araw, miss. Pakirehistro lang po ang pangalan mo. Angel, 5 taon nang nakalipas sa isang beses na sining klasikong insik. Siya ay sumikat at naging superstar ng sining, si Angel. Pasensya na, Nay. Pinahirapan pa namin kayo ni Bichen na pumunta rito para samahan ako sa pinal na pagsala ni Angel. Anong hirap ang sinasabi mo? Pamilya tayo. Aba, naghahanap pa naman ako ng pagkakataong ipagyabang ito sa mga kaibigan ko. Hay naku, itong si Bichen talaga. Saan na naman ba pumunta yon? Nga pala, Yishi. Itong si Angel na iniisip-isip mo, kailan ba siya darating? Nay, para sa isang malaking tao tulad ni Angel, syempre sa huling parte na siya lalabas. Kung mapili man niya akong maging kasama sa team, wala na akong hihilingin pa sa buhay na to. Aba, kailangan ko talaga siyang makilala ng maayos para makahingi ako ng maraming autograph mamaya. Nay, namamalikmata ba ako? Parang si Rochu yun ah. Siya nga. Babaeng pinagmumultuhan ka na yata. Tingnan mo yan. Naiinggit lang yan at nakapasok ka sa pinal. Kaya sumunod dito. Huwag kang mag-alala. Ayusin ko siya ngayon din. Aba, ang lakas ng loob mong lumaban. Pinal na pagsala to. espesyal na kaganapan para sa higanting artistang si Angel. Babaeng walang modo at walang klaseng tulad mo. Hindi karapat dapat dito. Sa kasamaang palad, pag-disappoint ka. May karapatan akong pumunta sa piging na ito. Ano? Isa kang kalahok, Ruchu. Alam kong gusto mo kung higitan. Pero iba ang premyong mo sa ibang kompetisyon. Mahirap makapasok pa lang. Lalo na sa tulad ni Angel na nakakuha ng gintong premyo. Hindi siya tumatanggap ng basta-bastang kakampi. Ay, sabi ko na nga ba. Isang osyosa na labander at kusinera lang ang alam. Ano nang malay sa sining? Puro pagpapanggap lang pala. Hoy, huwag kang mag-isip na porket nagbihis ka. At nagpaayos, isa ka ng dakilang pintor. Kahit anong inggit mo kay Yishi, isa ka lang bulok na gaya-gaya. Ha,
Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Mapanlin lang. Hindi ko kailangan gumaya sa iba. Kung sino ako, madaling malaman ng mga direktor dito sa isang tanong lang. Ganyan siya katiyak. Posible bang sinuwerte ang malas na babaeng to? At sino ka namang dakilang personalidad para hindi kita kilalanin? Ay, Director, magandang umaga. Hindi mo ako kilala? Sa lahat ng narito, pa sa pinal na pagsala. Kilala ko ang bawat isang may pangalan at impluensya. Sino ka ba para maging karapat-dapat sa atensyon ko? Narinig ang sinabi ng Director. Kung hindi ka nagyayabang, baka mapahiya ka lang. Ayan ang pinto, lumayas ka na. Ikaw pa rin ang manugang ng mga gungayon. Huwag mo kaming idamay sa kahihiyan mo rito. Top secret ito. Wala siyang karapatang makita ito. Ang yabang naman, ibig bang sabihin mas mataas ang posisyon mo sa Pangulo? At kung totoo, Katawa-tawa, mga tauhan. Rochu, kung magpapakumbaba ka at hihingi ng tawad ngayon, makatutulong ako sa iyo sa Director. Ako naman ang iyong ate, hindi ba? Naku, Yishi, napakabait mo naman. Sa babaeng ganyan na sanay na sa pagsisinungaling. Dapat palayasin na para hindi na makagulo pa rito. Bilisan ninyo. Palayasin ang babaeng walang modo na ito. bitawan ninyo ako. Bitawan. Ang painting ko. Ibalik ninyo sa akin. Ay, saan mo ba nakuha itong tekeng ito? Amukhang kamukha ko raw. Magpanggap ka pa. Huwag mong galawin ang painting na iyan. Chaching. Lahat ng painting ni Lolo ay nasunog kasama ng bahay. Ito na lang ang natitira. Sa iyo ko na ito ipinagkakatiwala. Naniniwala si Lolo na kaya mo itong protektahan. Sabi na huwag mong galawin yan. Aba, nagmamahalaga pa. CJ, lumuhod ka at humingi ng tawad. Maawa ako sa'yo at ibalik ko ang pekeng ito. Ito ay gawa ng pambansang alagad ng sining na si Kiwan Shan. Ikaw ang kanyang apo. Angel? Rochu, alam kong gusto mong patunayan ang kakayahan mo. Pero hindi ka naman pwedeng magdala ng keke sa ganitong okasyon. Aba, nagkalakas ka pa ng loob na gumamit ng faking painting. Para manloko sa pinal na pagsala ni Angel. Lumuhod ka ngayon din. Rochu, kapag pumayag ka lang lumuhod, hihingi ako ng pabor para sa'yo. Pagkatapos nito, kalimutan na natin ang nangyari, okay na? Para sa painting ni Lolo, kahit 1,000,000 beses pa akong lumuhod, ano naman? Ngayon, pwede mo nang ibalik sa akin ang painting na to. Hahaha, tingnan mo yung pagmumukha mong tanga. Ang anak ko, kung hindi lang siya nabighani sa mukha mong yan. Hindi ka niya papakasalan, ikaw na parang asong sunod-sunuran. Ibalik mo sa akin ang painting. Nagkakaganyan ka na, lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan, matapos kang iwan ng gu. Isa ka na lang babaeng pwedeng dustain at laitin ng kahit sino. Luhod ka ngayon sa Direktor at humingi ng tawad, inay. Wag na yang pagluhod. Nagkataon lang namang nadala si Rochu ng emosyon. Dahil sa leksyong to, malamang di na siya mangangahas magdala ng pek. Di ba, Rochu? Kadiri. Sa tingin ko, hindi niya pa talaga napagtatanto ang pagkakamali niya. Kailangang patawan ng parusa. Hindi ba nakakaintindi ng tao? Lumuhod ka. Lolo, patawad. Napakahalaga sa akin ang painting na to. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, ibalik mo na yan sa akin. Anong klaseng kaawa-awang pagpapanggap yan? Pati peke, pinapahalagahan mo ng ganito. Sa nakikita ko, patay gutom ka na talaga, uhaw sa pera. Lola, akin na yung painting. Gusto yan makita ni Jiabao. Sige, sige. Tita Ki, napakahalaga ba talaga sa'yo ng painting na to? Anong gagawin mo? Huwag mong punitin ang painting ko. Bitawan mo ako. Ang painting ko.
Wag. Ang painting ko. Lumalaban ka pa. Ayusin kita. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Rochu, kung may problema ka, ako ang harapin mo. Si Jiabao ay bata pa at matanda na si Mama. Huwag mong gagalawin ang pamilya ko. Ki Rukshu. Itinulak mo si Mama sa sahig. Anong masamang balak mo? Matanda na si Mama, mahina na ang katawan. Hindi mo ba alam yun? Siya itong unang nanira ng painting ko. Bichen, dahil lang yan sa isang fake. Gusto na niyang patayin kami ng paborito kong apo. Ki Rukshu, humingi ka ng tawad kay Mama. Pinunit ni Gujayabao ang painting ko. Sila ang dapat humingi ng tawad sa akin. Rochu, kasalanan kung hindi napalaki ng maayos si Jiabao. Pero ang peking gawa ni Ki, hindi dapat yun itinatago. Isa itong paglapastangan kay Angel. Tito Go, yung masamang babae na yun. Inapi niya ako, inapi si Mama, pati si Lola. Dapat ipagtanggol mo si Jiabao. Isang peking painting lang, gagawa ka ng ganitong eksena? Ang sakit na dinulot mo kay ate. Kahit 1,000 painting ay hindi sapat na pambayad. Hindi mo talaga naiintindihan kung gaano kahalaga ang painting na ito sa akin. Gaano ba kahalaga? Ki Rukshu, isa kang babaeng walang alam sa sining. Kahit patutuo ang painting na to sa kamay mo, wala rin itong pinagkaiba sa basura. Lahat ng ginawa mo ngayong araw, lubos kitang kinasusuklaman. Kung basura yan, magkano? Babayaran ko. Kaya ba ng pamilya ko na bayaran yan? 10,000. Kulang. Sapat na ba ang 1 milyon? Nakakahalaga yan ng 1 bilyon. Pwi, ang basurang yan, 1 bilyon. Bichen, huwag kang magpaloko sa babaeng yan. Nga, Rochu, peking ukay-ukay lang yan. Wala kang alam. Bawal mong laitin ang painting na to. Ang painting na ito ay ang nag-iisang huling gawa ng lolo kong si Kiyuan Shan sa mundong ito. Hanggang kailan ka ba magdadrama? Si Angel lang ang nag-isang apo ni Kiwan Shan. Si ate ay isang profesional na pintor, at hindi siya nagsisinungaling. Magdedeposito ako ng 1 milyon sa account mo. Gubichen, hindi mo talaga alam ang kahulugan ng painting na ito para sa akin. Iba siya sa'yo, Yeezy. Yung isa parang ulap sa langit, yung isa parang putik sa paahan. Kiruochu, kung ako sa'yo, umayos ka na. Kung hindi, kapag nakita ka ni Angel, pinagpanggap mong ikaw siya at sinira mo ang plano ni Yeezy. Ako mismo ang sisigurong magsisisi ka. Angel, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero yung painting na to, Huwag kang mag-alala, papanagutin ko kung sino may gawa nito. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong tulungan si Kirochu na magpanggap na si Angel. Ang kasama ko rito ay isang konsehal ng asosasyong sining. Kung matapang kang tumulong kay Kirochu, manggulo sa pinal na pagsala, siguradong damay ka sa kapahamakan. Ganon ba? Bakit di mo siya tanungin kung kaya niya? Konsehal, anong nangyayari sa'yo? Ikaw yung lalaking yun sa ospital noong isang araw. Yung kumupkop kay Kirochu na walang modo. Mabuti naman, kaya pala nakapasok ka sa pinal na pagsala. Dahil pala sa lalaking walang modo na to. Ruochu, paano mo nagagawa to kay Bichen? Dahil sa problema mo, ilang araw nang walang maayos na pahinga si Bichen. Hayop kayong dalawa, papatayin ko kayo. Nay, sa amin na lang to ni Rukshu. Ako mismo ang ayos nito. Bichen, gusto mo pa ba? Ang babaeng walang hiya na yan. Ki Rukshu, ngayon din, lumapit ka. Humingi ka o putulin mo na ang koneksyon mo sa lalaking yan. Papayagan pa kitang bumalik sa pamilya ko. Gubichen, siya ang asawa mo. Mula umpisa hanggang huli, pinaniwalaan mo ba siya? bumalik sa pamilya Gu. Bumalik bilang katulong. Gubichen mula umpisa hanggang huli. Ang nakikita mo lang ay ang hirap ng nanay mo, ng ate mo, pati ng pamangkin mo. Ni minsan hindi mo nakita ang sakit ko. Gusto mo akong bumalik? Pinunit ni Gujayabao ang painting ko. At silang dalawa ang kasabwat niya. Gusto kong ipakulong silang tatlo, papayag ka ba? Bichen naman, tingnan mo ang babaeng yan, kay sama ng ugali. Gusto niya tayong tatlo ipakulong. Kawawa naman ang nanay mong naghirap buong buhay. Matanda na. Gusto pa niyang hindi ko maranasan ang mapayapang pagtanda. Ruchu, ikaw ang dahilan kung bakit baldado ako, pero hindi kita sinisisi. Ikaw, bakit ba ang sama mo? Wala ka na bang ibang kayang kapakan? Tito Go, ayaw kong makulong si Jiabao. Ayoko po. Six na Jiabao, nandito si Tito, hindi ka makukulong. Ti Rukshu, pek lang naman yang painting na yan.
Kailangan ba talagang umabot sa ganitong kagulo na wala ng solusyon? Nasa pinal na pagsala para kay Angel to. Walang maganda rito. Humingi ka ng tawad. At umalis tayo ng venue eh. May oras pa. Katawa-tawa. Hindi lang ito orihinal, kundi ito ay nag-iisang likha. Ng pambansang alagad ng sining na si Kiwan siya. Pwe, ano ang karapatan mong sabihing hindi peki ang painting na yan? Ang aming si Iji ay isang dakilang pintor. Magiging mayambro siya ng kuponan ni Angel sa susunod na Premium Muse. Sinabi na niyang peki ang painting na yan. Nagkakamali ba siya kung ganoon? Kung may karapatan ako, abay tanungin mo yung kasama mo, malalaman mo. Director naman. Kayo na may malawak na koneksyon at kaalaman. Kayong makakapagsiwalat ng tunay na kulay ng taong yan. Hindi ako maniniwalang ang bastos na lalaking yan ay isang alagad ng sining. Kataantaduhan. Siya na nga ang Pangulo ng Asosasyong Sining ng Hua. Director. Baka nagkakamali lang kayo ng pagkakakilala. Si siya ba? Ang Pangulo? Pasensya, huwag pansinin. Hindi ko alam. Ay konektado pala sa inyo. Yes, Ikaw ang Pangulo. Yung painting. sa tingin mo ba isusugal ko ang reputasyon ko para magsinungaling? Mali. Ang nag-isang obra ni Master Kiwan Shan ay ipinamana sa kanyang nag-isang apo, si Angel. Si Kirochu, isang malang alam na, may bahay. Paano siya magkakaroon ng ganyang obra? Tama siya. Sa tingin ko, halatang may relasyon kayong dalawa, kaya pinagkatakpan mo siya. Kaya mo itinatago na peki ang painting na yan. Kung pinagtatakpan ko ba, magpapatawag ako ng eksperto para malaman ang totoo. CJ, pero huwag mo kaming lolokohin kaming mga ordinaryong tao. Dapat ay isang pambansang alagad ng sining na tagatasa. Lolo Xu, may gusto sana akong ipakiusap sa inyo. Aba, ang galing-galingan mong umarte. Kung kaya mong basta-basta na lang magpatawag ng pambansang alagad ng sining, baliktarin mo na lang ang pangalan ko. Matagal na magkakilala ang pamilya namin ni Lolo Xu. Ano naman kung humingi ako ng pabor sa kanya? Ruochu, ang isang pambansang alagad ng sining. Hindi mo yan basta-basta matatawagan. Lalo pat, isang walang alam na tulad mo. Kiruchu, kung hihingi ka ng tawad ngayon, tutulungan pa kitang ayusin ang gulo mo. Masamang babae, himingi kayo ng tawad sa amin ni Lola. Hindi na kailangan. Hindi noon, hindi ngayon, at hindi na kailanman. Ikaw, Pwe, ikaw na babaeng walang utang na loob. Sa tingin ko, nagmamalaki ka na dahil may kinakasama kang ibang lalaki. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpanggap. Pagdating ng eksperto, tingnan natin kung anong gagawin mo. Pangulong Fu, ikaw ang pangulo ng Asosasyong Sining ng Hua. Siguradong hindi mo gagawin. Pagtakpan ng isang babae sa harap ng maraming tao, di ba? Siyempre. Aba, mahigit 10 minuto na ang nakalipas. Bakit wala pa yung tao? Ay, Kirochu, baka naman. Yung binayaran mong artista, hindi mo nabayaran kaya tinakbuhan ka. Okay lang yan, Ruochu, tayo'y magkakapamilya rito. Huwag ka nang magpanggap para lang may maipakita. Hindi ako kabilang sa pamilya ninyo. Ang divorce papers, ipinadala ko na kay Gubichen. Mula ngayon, hiwalay na ang landas natin. Ang dali mong magsalita, pero pag hindi dumating ang eksperto, huwag kang umiyak at magmakaawa na balikan ka ni Bichen. dumating na si Matandang Tsu. Sinong nagsabing hindi ako makakapunta? Hindi ba't ito ang kilalang Matandang Tsu? Isa siyang alamat sa mundo ng sining ng Hua. Ang mga larawang nahawakan niya, halaga na yata ay lampas 100 bilyon. Ang laki ng dating ng pinal na pagsala ni Angel. Pati si Matandang Tsu nandito. Ay naku, Yishi. Ikaw ang magiging kakampi ni Angel. Mga ganitong klaseng tao. Maaga o huli kailangan mo ring makilala. Dali. Tara na. Magbigay galang tayo kay Matandang Tsu. Matandang Tsu, siya po ang manugang ko, si Yishi. Siya po ang magiging kakampi ni Angel. Tingnan niyo po. Gusto niyo bang magpalitan ng contact details? Umalis kayo. Matandang Tsu, siya nga po yan, siya yung taong. Nagpanggap na may dalang peking obra, at nagkakagulo pa siya dito ngayon. Manong Tsu, pakiusap, huwag po kayong magalit kay Ruochu. Gusto niya lang talaga akong malamangan, kaya siya napahamak. Easy. Bakit mo pa siya pinagkatanggol? Buti na lang pinunit na ang larawang yan. Kung hindi, kakalat ang balitang sa pinal na pagsala ni Angel. May nagpanggap na may dalang peking obra. Hindi ba't isang sampalyan sa mukha ni Angel? Matandang Tsu, kailangan niyo pong ipaghiganti si Angel. AME, mga tanga, tumabi kayo sa dinadaanan ko. Ang pakay ko ngayon ay ipagtanggol si Ruochu. Ano? Apo, late ba si Manong? Inapi ka nila, no? Tingnan mo, iyak ka ng iyak parang kawawang kuting. Manong Xu, Kirochu, hanggang ngayon ba wala ka pa ring hiya? Pati si Matandang Tsu, lakas ng loob mong akitin. Sasapakin kita. Ikaw,
Matandang Tsu, nakikita ko lang po na. Siya itong nagpapanggap na may dalang pekeng obra para makuha ang awa natin. Iking obra. Hayaan ninyong ako mismo ang tumingin kung peke ba talaga ito. Manong Xu, ito po ang mga piraso ng larawan. Di ba obra ito ni pambansang alagad ng Sining Qi? Sino siya? Napakalupit naman para sirain ang isang pambansang yaman. Lolo Tsu, baka naman nagkakamali kayo. Ay, ito ay halatang pek lang. Tumahimik ka. Isang pambansang yaman at huhusgahan mo lang basta-basta? Kung tama ako, ito na lang ang natira mula sa sunog na ikinamatay ni Ginoong Qi. Ito lang ang natatanging pirasong naisalba niya. Wala akong kwenta. Hindi ko na ipagtanggol ang huling obra ni Lolo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Ang dapat sisihin ay ang sumira nito. Halaga, di bababa sa 1 bilyon. Sino ang sumira nito? Umamin. Ako po ang aksidenteng nakapunit. Gubichen, alam na alam mo kung sino talaga ang may sala. Pinagtatakpan mo pa rin siya. Bata pa si Jiabao. Bakit ba kailangan mong pag-initan ang isang bata? Ikaw ang mas nakakatanda. Bakit hindi mo na lang palampasin? Anak, naging insente ba ang isang bata dahil bata siya? Anong nangyari sa iyo? Bata lang si Jiabao. Bagay lang naman ang lawang yan. Wala kang alam sa kahalagahan ng larawang ito. Ang kapal naman ng mukha mo. Nagtangka kang saktan ang anak ko. Larawan lang naman yan. Pagkalipas ng ilang araw, si Yishi, sasali na sa Premyong Moose kasama si Angel. Sisikat sila pag nanalo. Kahit anong larawan pa ang gawin niya, kikita ng ganitong halaga. Wala siyang makukuhang ganun ng pagkakataon. Sino ka para magsabi na wala siyang pagkakataon? Ikaw, isang miserableng may bahay na marunong lang maglaba at maghugas ng pinggan? Meron ka ba? Meron naman siyang pagkakataon. Pero hindi tulad ninyong mga walang saysay. Magkakaroon siya ng sansa sa gintong medalya sa Premyong Moose. Impossible. Bakit ganyan kataas ang tingin sa kanya ni Lolo Tsu? Tunay ang lawang ito, Rukshu. Habang nandito ako, anong gusto mong gawin sa kanya? Susundin ko kung ano man ang desisyon mo. Utang ng ina, dapat bayaran ng anak. Gusto kong makulong si Suizi. Bichen, ayokong makulong. Ano? Wala ba kayong balak panagutan to? Habang ako ang namamahala ng asosasyong Sining ng Hua, hindi ko hayaang mangyari ang ganitong klaseng paninira sa pambansang yaman. At ang salarin ay makataka sa kanyang kasalanan. Handang bayaran ang painting na ito. Bayaran? Hindi na kailangan. Gusto kong magdusa si Suizi sa loob ng selda. Rukshu. Si Yishi ay ate mo pa rin naman. Pero nilampasan niya ang hangganan ko. Nagmamalaki ka. Demonita ka. Akala mo ba dahil nakahanap ka ng mayamang kakampi, pwede ka nang magwala? Asawa ka pa rin ng pamilyang Gu ngayon. Kung ano ang mangyari sa pamilyang Gu, damay-damay tayo dito. Ano naman? Si ate ay bata pa at may magandang kinabukasan. At bukod pa roon, si Jiabao ay maliit pa. Hindi niya kayang mawalan ng ina. Kailangan mo ba talagang wasakin ang pamilya nila? Ha, Kiruchu. Maawa ka sa akin bilang isang ina. Patawarin mo na ako. Hindi ako pwedeng makulong. Anak ko, Wala kang karapatang banggitin sa akin ang salitang ina. Kirukshu, nagpakumbaba na si ate ng ganito. Ano pa bang gusto mong gawin niya? Kung hindi ako mapapatawad ni Rochu, hinding-hindi na ako titindig pa magmula sa sahig. Yivi, ikaw ang malas na to. Sinira mo ang buong kapayapaan ng angkan ng Gu. Bata ka pa, pero pinapaluhod mo ang iyong ate sa harap mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Kung ano mang karma ang dumating, buong tapang kong haharapin. Ako, si Kiruchu. Wala akong dapat ikahiya. Ikaw. Kung alam lang ng lolo mo na babalik ka sa mundo ng sining, tiyak na matutuwa siya ng sobra. Alam kong si Lolo, na saan man siya ngayon, ay magiging masaya. Yung mga tanga kanina sa loob. Puro Angel ang bukang bibig. Bakit hindi mo na lang sinabi sa kanila na ikaw si Angel, Gusto ko ng mabilis ang hiwalayan. ikaw at siya? Napakahirap nito para sa'yo. Pangulong Fu, asawa ko siya, kaya maging disente ka sana sa kilos mo. Malapit na siyang maging ex-wife ko, hindi ba? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ayokong may ibang tao rito. Ruchu, hihintayin kita sa loob. Hindi na kailangan.
Hindi na nararapat na tayong dalaway magkasama. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ano ba talaga ang gusto mo para tantanan mo na ang ate ko? Siya itong hindi ako tinatantanan. At siya pa ang nag-joke kay Gujaya Bao na punitin ang painting ko. Dahil sa'yo, nawalan siya ng 2 paa. Gusto mo pa bang pati ang pagkakataon niyang sumali? Sa premyong moose ay mawala rin? At isa pa, nasa ospital ang kuya ko. Gusto mo bang sirain ang asawa niya? At ang kanilang magiging anak? Ang tanging nakikita mo lang ay ang anak ng ate mo. Paano naman ang anak natin? Bata pa tayo. Pag-usapan natin yang anak sa susunod. Sa huli, ikaw ang nagkasala sa ate. CJ, tatantanan ko siya pero may isa akong kondisyon. Dapat pumayag ka kundi. Pumapayag ako. CJ, magdidiborsyo na tayo. Anong sinasabi mo? Diborsyo, sabi ko. Naipadala ko na sa'yo ang divorce papers. Pakipirmahan na lang at ibalik sa akin agad. Para mapabilis ang pag-aayos ng annulment natin. Nakikipaghiwalay ka ba sa akin para kay Fu Changlin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Suizi? Wala kaming mali siya ni ate, Kirukshu. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyang kababuyan. Dahil lang kaya mong gawin yan. Di CJ. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Na siya pala ang first love mo sa loob ng 5 taon? Ibinabalik ko sa'yo ang mga sinabi mo. Ruchu, sinira nila ang tsansa natin sa pinal na pagsala. 3 araw na lang bago ang premium news. Ano ng plano mo? Kakayanin ko kahit mag-isa. May tiwala ako sa sarili ko. Matagal na rin mula noon nang huli kitang nakitang ganyan kumpiyansa. Angel ang pangalang bigay ni Lolo sa akin. Gagamitin ko ang pangalang to para bawiin ang karangalan ko. Huwag mong punitin ang painting ko. Ang painting ko. Lolo, patawad. Napakawalang silbi ng apo mo. Kahit ang huli mong obra ay hindi ko man lang naprotektahan. Kiruchu. Dahil sa'yo, napahiya ako sa harap ng lahat ng pinal na pagsala. Nawalan ako ng pagkakataong maging katim si Angel. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Oh, beautiful. Bakit mag-isang umiinom ang isang katulad mo dito sa gabi? Sino ka? Hindi kilala. Ako ang asawa mo. Ba't hindi mo nakikilala ang sarili mong asawa? Kilala ko. Babae, binibigyan na kita ng mukha pero ayaw mo, ha? Ngayong gabi, makakatikim ka talaga sa akin. Bitawan mo ko. Tigilan mo yan. Tama na. Kuya, tama na. Kuya, pasensya na, kuya. Hindi na maulit. Okay ka lang ba? Ang kamay mo. Wala to, maliit na sugat lang. Papanagutin ko kung sino man ang may gawa nito, sisiguraduhin ko. Ruchu. Bakit ba kahit saan ka magpunta, may lalaking nagkatanggol sa'yo? Ihahatid na kita pauwi. Huwag mong sabihin kina mama at papa ang nangyari. Ayokong mag-alala sila. CJ, Anong ginagawa mo dito? oh. May importante akong ibibigay sa'yo. Ito yung painting ni Lolo. Naghanap ako ng eksperto sa pag-restore ng painting para maayos to. Kahit hindi na kasing perpekto ng orihinal, pwede pa naman itong maitago. Changlin. Salamat. May isa pa pala. Yung brush ni Lolo mo. Isusubasta bukas sa Art Center. Si Gudya bilang isa sa mga shareholder ng auction, pupunta rin doon. Kung hindi ka komportable, ako na lang ang kuha ng brush na yun sa auction para sa'yo. Huwag na. Ako mismo ang kukuha ng brush na iyon ni Lolo. Sa susunod na Premium Muse, dadalhin ko ang brush na iyon sa kompetisyon. 10 minuto na, bakit hindi pa nagsisimula ang subasta?
Anong meon? May balita ako. Darating daw ang anak na babae ng pinakamayamang pamilyang Ki sa mundo. Ay, kaya naman pala. Naantala ang simula. Pinakamayaman sa buong mundo. Kaya naman pala. Bichen, huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Kilalanin mo ng mabuti ang babaeng yon. Ma, kasal pa kami ni Rukshu. Pwi, yang si Kirokshu na yan. Apelido lang ang pwedeng iugnay sa pinakamayaman. Wala siyang impluensya. Malanding gabaeng mahilig lang mangakit ng lalaki. Bichen, makinig ka sa akin. Kung magiging kayo ng anak ng pinakamayamang pamilya, usok sa sobrang swerte ang puntod ng mga gu. Ma, ayokong marinig yang mga salitang yan mula sa inyo sa susunod. Presidente Gu, napirmahan niyo na ang divorce papers. Ipadala ko na ba? Pabagalin mo muna. Anong gayuma ang ipinainom sa'yo ng babaeng yon? Ang pamilyang Ki ang pinakamayaman. Kung makukuha ko ang koneksyon ng pinakamayamang pamilya, kahit ikaw, hindi ka nagpatian. Ikaw na wala kang kakwenta-kwentang Kirochu. Dumating na ang pamilya Ki. Pagbati kay Binibining Ki. Aray. Kailangan kong salubungin siya ng maayos. Ma, gusto ko ring sumama. Ay, Binibining Ki, siguradong first time niyo rito. Hayaan ninyong ipakilala ko kayo. Siya po si Suizi, ang aking manugang. Isa siyang kilalang pintor. Di ba nagkita lang tayo kahapon? Ikaw, aba, napakawalang hiya mo talaga. Kahapon si Fu, ngayon naman si Ki. Anong klaseng salamangka na naman ang ginamit mo? Para magpanggap na anak ng pinakamayamang tao sa mundo, Rochu, paano mo nagagawang ipagbili ang sarili mo para sa pera at kapangyarihan? Alam mo, immoral yan. Ang tinutukoy mo ba ay ang sarili mo? Baliktad ka na talaga. Lakas pa ng loob mong siraan si Ishi. Si Ishi, ilang taon siyang nagtiis mag-isa sa malaking bahay na yun. Inalagaan ang panganay kong anak. Idinunat pa niya ang bato niya sa anak ko. At ikaw, sinungaling ka. Hindi ka ba natatakot na tamaan ng kidla? Ruchu, paano mo ako magagawang pagbintangan ng ganito? Mag-isa lang ako sa pamilya ko. Masyadong maraming intriga para sa reputasyon. Paano mo magagawang siraan ako? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang unang nanira sa akin. Magsisimula na ang auction. Pwede bang tumabi ka? Dapat kang humingi ng tawad kay Ishi. Mabuting aso, hindi mahasdaan. Ma, Ki Rukshu, bakit mo tinulak si nanay? Alam mo naman kung gaano na siya katanda. Siya itong unang lumapit at kung ano-ano ang sinabi, tinawag pa ako. Walang hiya. Ang ginawa ko lang ay pakitabi siya at iyon ay napakagalang ko na sa kanya. Bichen, tingnan mo nga ito nga pangasawa mo. Hindi siya manugang, isa siyang sakuna. Halika rito at humingi ka ng tawad sa nanay mo. Hindi ako hihingi ng tawad. At hiwalay na tayo. Kung ano man ang mangyari sa pamilya ko, wala na akong pakialam. Kasalanan ko ring lumpo ang mga paa ko. Kung hindi, ako na sana ang tumulong kay ina. Rochu, maghipag tayo. Siniraan mo ang pagkababae ko at tinulak si ina. Paano mo nagawa to? Totoo ang lahat ng sinabi ni Ed. Ki Rukshu, hindi ka ba titigil? Hanggat hindi nakakagulo ang pamilyang to, hindi pa ba sapat ang pagkakautang mo kay ate? Lahat ng magagandang salita, nasabi na niya. Ano pa bang sasabihin ko? Magsisimula na ang subasta. Ginoong Gu, baka pwedeng tumabi? Ina, Ed, pasisisihin ko si Rukshu na humingi ng tawad sa inyo. Bichen, masyado kang innocent. Kung ganoon na ang ugali niya, bakit hindi ka pa rin sumusuko sa kanya? Nabulagan lang yan sandali. Ng mundo sa labas. Matatauhan din yan. Paano siya matatauhan? Tignan mo si Atmo. Lumpo na ang mga paa. Kahapon lang, dahil kay Kirochu, natanggal siya bilang teammate ni Angel. Ngayon, siya na lang mag-isang nagpapalaki sa bata. At kani-kanina lang, pinagbintangan pa siya ni Kirochu ng pangangaliwa. Yung paintbrush na pag-aari ni pambansang alagad ng Siningki, makukuha ko yan para kay Ed. Paborito ni Angel ang mga gamit ni pambansang alagad ng Siningki. Ang paintbrush na, to ang magbabalik kay ate sa Premium News. Susunod naman pong ipapakilala ang unang item para sa subasta. Oil painting ni Tsinduli, Mandela Castle. Oil painting ni Sinduli. Sikat na sikat siyang pintor sa ibang bansa. Kaya naman pala, mukhang napakamahal ng painting na to. Hindi ko akalaing makikita natin ito. Dito mismo sa ating auction.
Halatang gamit na ang frame at magaspang at magulo ang strokes nito. Maloloko lang nito ang mga baguhan. Hindi ko inaasahang may peking painting. Na nakapasok dito sa subasta. Oras na para linisin ito. Ina, Bichen, walang ganitong klaseng painting sa collection ko. Tignan nyo. Ayos lang to. Easy. Ikaw ang pinakamalaking bituin ng pamilya Gu. Kunin mo ang kahit anong painting na gusto mo. Ang ibig sabihin ni Ina ay siya ring ibig kong sabihin. 10 milyon. May nagtaas ng taya sa 10 milyon. Meron pa bang mas mataas? 10 milyon agad ang simula. Napakayaman naman. Nakakaingit ang babaeng iyan na nasa wheelchair. Gusto ko rin ang oil painting na yan. Aso nga lang sa pera, Hirochu. Pareho tayong manugang ng pamilya Gu. Ikaw, di pambili ng gamit hinihingi mo pa kay mama, pero hindi pinapayagan. Samantalang ako, kahit anong gusto ko, nakukuha ko. Talo ka sa kin, habang buhay. 10 milyon, isang tawad. Teka lang. 30 milyon. Ruchu. Saan naman siya kukuha ng ganon kalaking pera? Baka bigay ni Director Fu yan. Lahat na lang, inaagaw niya sa akin. Lahat ng gusto ko, kinukuha niya. Buisit na yan. Easy, huwag kang mag-alala. Itong painting na to, kung gusto mo, itaas mo lang ang tawad. Subukan pa natin. Maniniwala ba kayong seseryosohin ni Director Fu ang isang gamit na? Rukshu, saan ba talaga nanggaling ang perang yan? Umabot na ba kayo ni Fu Changlin sa ganong punto? 50 milliwens. Yan na ang pinakamataas na presyo ng painting na yan. Yung sa huling may-ari, 30 milyon lang ang tawad. Ito na yung sinasabi nilang may pera nga. Pero walang utak. Isa akong pintor. Labis kong hinahangaan ang obrang langis ni Tsinduli. Ang presyo ko, kalahati ay pagkilala sa tunay na halaga ng sining. At ang kalahati naman ay pagpupugay sa henyo ni Tsinduli bilang pintor. Ang aming CZ ay sadyang baliw sa sining. Nakapasok pa nga dati sa pinal na pagsala sa Premium Moose. May kaibigan siyang master sa bansang Sakura. Kaya gusto niya ang painting. Tiyak na mataas ang halaga. Kaya pala, kilalang alagad siya ng sining. Nakakahiya, hindi ko kayo agad nakilala. Naabot na ni Rochu ang presyong yan. Gusto mo pa bang makipagmatigasan sa akin? 100 milyon. Umabot na sa 100 metro. 100 milyon, unang tawag. 100 milyon, 110 milyon. Easy, okay lang sana kung ilang milyon lang. Pero yang higi 100 milyon, sobra na yan. Ma, kung tataas pa siya ng tawad, hindi ko na siya sasabayan. Sige na. 110 milyon, unang tawag. 110 milyon, pangalawang tawag. Pangatlo. Sabi ko na nga ba, ang Pangulong Fu, hindi naman kaya magbigay ng ganito kalaking pera kay Kirochu. Sa ibang tao, si Kirochu. Laruan lang ang kabuluhan niya. Binabati kita. Nakuha mo ang oil painting na ito. Pasasalamat ko yan kay Bichen, kung hindi dahil kay Bichen. At sa kagustuhan niyang gumastos para sa akin, hindi ko tumabibili. Ay, ang lapit ninyong maghipagno. Rukshu. Hindi mo na kailangan mambitag pa ng ganyan. Grabe na ang sakripisyo ng ate mo para sa pamilyang Gu. Dapat lang ito para sa kanya. Hindi ako nang bibitag. Taos puso ko lang binabati ang pamilyang Gu. Na manatili kayong laging nagkakaisa. Kirochu. Yan lang pala ang kayang ibigay ng sugar daddy mo. Pasensya na, nakuha ko ang art piece na ito. Basura lang naman ang art piece na ito. Bakit ako makikipag-agawan sa basura? Ang susunod na item sa subasta ay ang brush na ginamit ng yumaong pambansang alagad ng sining na si Ki. Si Master Ki ay isang alamat sa sining klasikong insect. Ang kanyang brush ay nagkakahalaga ng kayamanan. Tama, ang brush na ito ay may napakalaking halaga sa koleksyon sa Hua. 100 milyon, 130 milyon, 150 milyon. Kailangang makuha ko ang brush na ito. Pag nakuha ko lang to, saka lang ako magkakaroon ng pagkakataong maging katim si Angel. Kahit anong mangyari sa Premium Moose, mas lalong tataas ang reputasyon at estado ko. 1 bilyon. Isang bilyon. Sobrang mahal naman yan. Di sa panaginip, di ako nakita ng ganyang karaming pera. Paano siya nakakuha ng ganyang kalaking pera? Easy. Alam ni Inang napakahalaga ng brush na to sa'yo.
Pero ang 1 bilyon ay sobra-sobra na. Ska, wala naman yan ang pamilya Gu. Tiyak na wala niyan si Kirochu. Kapag hindi niya nabayaran ang ganyang kalaki, baka mapasa akin pa ang brush na yan. Walang kaalam-alam si Kiruchu sa pagpipinta. Bakit gugustuhin niya ang brush na to? Nagsiselos ba siya at iniisip na may relasyon kami ni At? Easy, abangan mo na lang. Siguradong hindi niya mababayaran yan. Tignan natin kung paano siya makakaahon sa kahihiyan. Matagumpay na transaksyon, 1 bilyong piso. Mabuti naman. Sa wakas, nakuha ko na rin ang brush ni Lolo. Ang brush ko. Brush mo. Huwag kang tanga. Wala ka namang alam. Huwag mong isipin katulad ka ni Ji, na isang iginagalang na pintor. Akin ang brush na to, nanalo ako sa subasta. Bakit yung inaagaw? Dahil sinira mo ang mga binti ni Ji, at ipinahiya mo siya sa pinal na pagsala. Sabi ni Lola, ang brush ay gamit ng pintor. Hindi bagay sa isang babae. Aba, tama yan sinabi mo, Jiabaw. Pag-uwi, bibigyan ka ni Lola ng espesyal na regalo. Isauli mo sa akin. Isauli mo ang brush ko. Ruchu, bata pa lang si Jiabaw. Paano mo kayang agawan ng gamit ang isang bata? Lumayo ka sa apo ko. Tito Go, inaway ako ng masamang babaeng yun. Binubuli niya si Mama at gusto niya pa akong saktan. Anong nangyayari dito? Ako, Bichen, nagpaliwanag lang kami ni Mama para sa'yo. Napakabuti mo kay Ruchu. Pero saglit pa lang, sumama na siya sa ibang mayaman. Hindi namin inaasahang sasaktan kami ni Ruchu. kayo naman ang kumuha sa gamit ko. Tama na yan. Magsisinungaling ba ang ate at si Jiabao? At ang brush na yan, kay pambansang alagad ng siningki yan. Wala namang kwenta yan sa'yo. Bakit ba? Ipinagpipilitan mong agawin ang gusto ng ate mo? Ako ang nagbid sa brush na ito. Magamit ko man o hindi, wala kang pakialam. Kirokshu, malinis ang relasyon namin ng Ed. Huwag mo nang pagdudahan ang relasyon namin. Ibigay mo na lang sa kanya ang brush na yan. Dahil sa'yo, nawalan na siya ng sansang maging kampi ni Angel. Kung hindi niya gagamitin ang brush na ito, hahayaan mo ba siyang hindi makasali sa Premium Mousse at magsisi habang buhay? Sa tingin mo, ang taong hindi maaninag ang totoo sa peking obra. May kakayahan bang sumali sa Premium Muse? Anong ibig mong sabihin? Itong oil painting na binili niya sa subasta, peke ito. Sa tingin mo, sa ganyan niyang kakayahan, kahit makuha pa niya ang brush ni Ki, maisaysay ba talaga? Anong kalokohan sinasabi mo? Paanong magiging peki to? Ruchu, paano mo kinu-question ang propsyonal kong husay? Kung gusto mo akong sirain sa pangarap ko, Humanap ka na lang ng mas mapaniwalang dahilan. napakadaling patunayan na peke ang painting na ito. Anong ginagawa mo? Yang painting na yan, nagkakahalaga ng 100 milyon. Sinira mo. Kaya mo bang bayaran yan? Kung kilala niyo talaga, itong pintor na Sixinduoli, dapat alam niyo na sa likod ng lahat ng gawa niya. May permatselyo. Pero ito, walang kahit ano sa likod. Pati itong frame, peking antigo mula 2023 lang. Ano bang alam ng isang ignorante na tulad mo? Madali lang hanapin yung mga sinabi ko online. Kahit pa wala akong alam nang wala yung dalawang yan. Paano niyo patutunayan na tunay ang painting na to? Bichen, paano ako ginaganito ni Ruchu? Yung pangarap ko sa sining, wala lang pala yun lahat. Kirokshu, huwag na muna nating pag-usapan kung pwedeng basehan ang sinasabi online. Tignan mo si ate, nagkaganyan siya dahil sa'yo. Wala ka ba talagang kahit katiting na konsensya? Desisyon ko na, ibibigay muna kay ate ang brush na ito. Ayoko. Hindi ko papayagan basta-basta nilalapastangan. Ang brush ko ng isang tulad niyang. Walang katalent-talent sa pagpipinta. Huwag kang magsalita ng ganyan sa mama ko. Bakit hindi man lang nagsabi sa akin? Young miss, okay lang po ba kayo? Aray, Ma, ang galing mo talaga, Kiruchu. Wala pang isang araw. Ang bilis mo namang umakit ng bagong lalaki. Ang kapal ng mukha mo, Ruchu. Bakit mo binababoy ang sarili mo ng ganito? Alam mo bang hinihintay ka pa rin ni Bichen? Ed, huwag mo na akong ipagtanggol. Tirokshu, hindi pa tayo hiwalay. Kahit naatat ka na, hindi mo na mahintay ang ilang araw. Isipin mo na ang gusto mo. Pero hanggat di niyo binabalik ang brush ko ngayon, huwag kayong mangarap na makaalis. Ang yabang ng bunganga mo. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang brush na to, kapag nasa kamay ni Shi, saka lang nito maipapakita ang tunay niyang halaga. Pag nasa kamay mo, sirang brush lang yan na walang kwenta. Sige, simulan na.
Simula ngayon, lahat ng pinunduhan ng pamilya Gu, ibabalik ng buo, walang bawas. Wala na kayong karapatan bilang shareholder. Simulan na. Nay, okay ka lang? Okay lang ako, anak. Tungkol sa brush kanina. Sobra talaga si Rukshu. Wala sa lugar. Ayos lang, Bichen. Kasalanan ko rin naman, wala akong silbi. Hindi ko man lang naprotektahan ang mga binti ko. Naiwala ko pa ang sansa sa pinal na pagsala sa Premium Mousse. Pati ang brush, wala na rin. Kung di lang dahil sa babaeng yon. Tito Gu, dapat panagutin niyo yon para sa amin ni Mama. Bichen, Ang dami ng ginawang masama ni Kirucho. kay at mo. Dapat may gawin ka naman. Bukas ihahatid kita mismo sa Premium Miss. Basta makilala natin si Angel, may pag-asa pa. Sige. Kung hindi man pala rin. Masaya na akong makitang magtanghal ang idolo ko. Salamat, Bichen. Pero sa totoo lang, Si Kirochu ang may sala sa lahat. kung hindi dahil sa kanya, si Ishi, dapat kalahok siya, hindi lang tagapanood. Paano siya naging manonood na lang? Bichen, nakikita ko, si Kirucho, umaasta lang yan. Dahil galing sa kama ang kapangyarihan niya. Kailangan mo nang hiwalayan yan. Sige. Ma, pag naghiwalay na si Unklego, pwede ka na bang magpakasal sa kanya? Naman. Binibini, ang mga brush ng lolo mo. Binibini, 5 taon mo nang hindi nagagalaw ang brush. Bakit bigla mong hinana? Lalo kong sumali sa Premium Mousse ngayong taon. Gagamitin ko ang brush ni Lolo para bawiin ang gintong medalya ng Premium Mousse. Totoo, napakagandang balita niyan. Itong mga nakarang taon, laging mga dayuhang oil painting ang nananalo sa Premium Mousse. Siguradong manonood ako ng live. Masasaksihan ko mismo ang binibini sa pagbawi ng karangalan para sa sining ng ating bansa. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Alalahanin mo ang lugar mo. Ex-husband lang kita. Ayokong maniwala na may relasyon ka sa ibang lalaki. Sabihin mo lang na wala at maniniwala ako. Wala nga akong relasyon sa kanila. Pero hindi kita karapat-dapat. Naku, Yishi. Isuot mo ito. Bukas kay Angel. Siguradong ikaw ang unang mapapansin ng lahat. Bichen. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Opisyal ng pinapasimulan ang taunang Premium Mousse. Sa ngayon, ang may pinakamataas na boto ay ang naghaharing kampiyon, si Mukunzai mula sa bansang Sakura. Ibang klase talaga ang Premium Mousse. Tingnan nyo naman ang lugar na ito. Halos 100 bilyon siguro ang ginastos. Ma, Ang Premium Mousse ay itinataguyod ng pamilya Ki, ang pinakamayaman sa mundo. talagang enggrande yan. At darating din daw ngayon mismo ang binibining Ki. Sa wakas, makikita na natin ang tunay niyang mukha. Makukuhanan ko na rin ang mga kalahok sa Premium Mousse. Bakit siya nandito? Ruchu. Anong ginagawa niya dito? Siguradong gumamit ng pangkukulam ang isang yan. Isa lang siyang may bahay. Paano siya makakasali sa Premium Mousse? Noong huling subasta. Pinalayas niya tayo at ipinatapon. Hindi ko pa nagagantihan yun, kaya ngayon sabay ko nang sisingilin ang lahat. Anong ginagawa mo? Mukhang talagang makapal na ang mukha mo. Paano ka naging kalahok dito? Akala mo ba hindi mo alam? At naglakas loob ka pang pumunta rito. Ang malinis ay lilinis. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Tumabi ka. Ruchu, wala namang masamang intensyon si Mama. Kung hindi mo sana ako pinilayan at inalisan ng pagkakataon na maging katim ni Angel, hindi sana nagalit sa iyo si Mama. Napilayan ka dahil nahulog ka sa hagdan. At hindi ka naging katim ni Angel. Kasi kulang ka sa talento. Anong kinalaman ko sa mga bagay na yan? Ruchu, maghipag naman tayo. Ganoon na lang ba kahirap sa iyo na magsorry sa akin? Ki Ruchu, nagwawala ka na ba? Ang kapal na mukha mong magsalita ng ganyan kay Yishi. Mga taong bayan, tingnan ninyo ito. Itong si Kirucho, isang babaeng umakyat sa puder gamit ang lalaki. Gagawin lahat para sa pera at katanyagan. May asawa na, pero kung saan sa ang lalaki pa rin bumabalandra. Tingnan ninyo, dinala niya ang asawa ng kapatid ko sa ganitong kalagayan. Kawawa naman ang aking Yishi. Isa siyang magaling na pintor. Ngayon manonood na lang siya sa Premium Mousse. Samantalang siya, isang mangmang sa sining na marunong lang maglaba at magluto.
Ngayon bigla na lang isa ng kalahok sa Premyong Moose. Makatarungan ba yan? Wala siyang karapatang sumali. Ngayon, sa harap ng lahat ng media, isusumbong ko siya. May pandalaya sa pagsali ni Kirochu sa Premyong Moose. Ano? Nay, tigilan niyo po ang biro. Pandaigdigang kompetisyon ang Premyong Moose. Sino ang mga ngahas na mandaya? Magsasalita ng walang besehan. Sa mga nagdaang Premyong Moose, wala ni isang kalahok na mahina na nakalusot para makasali. Yemye, hindi ba't ang taong nasa harap niyo mismo ang isang halimbawa? Siya ang itinakwil ng pamilya Gu at ngayon para kumita ng kera. Ewan ko kung anong kahalayan ang ginawa niya. Para agawin ang posisyong para na dapat sa aking manugang. Anong nangyayari dito? Pangarap ko ang sumali sa Premyong Moose. Rochu, kung hindi mo sana ako tinulak sa hagdan, kung hindi mo ako hinarang sa bilang na pagsala, para maging kakampi ni Angel ngayon. Hindi sana ako nandito para manuod lang na parang ewan. Miski, totoo ba yung mga sinasabi nila? Dati akong manugang ng mga Gu. Pero hindi ako gumamit ng maruming paraan para mangakit ng lalaki. Kung ano man yung sinasabi niya, ang totoo, hindi siya nakasali sa Premyong Moose. Dahil wala siyang talento. Wala akong kinalaman dyan. Abat ang kapal na mukha mo. Ilang beses na kitang nahuhuli, mula sa pamilya Ki, hanggang sa boss na subasta, ala kang pinalampas na lalaki, no? Isa kang babaeng malang pinipiling lalaki. Dinudungisan mo ang pangalan ng pamilya Gu. May ebidensya ka ba sa mga pinagsasabi mo? Meron ako. Ruchu, ayokong ilabas itong litratong ito. Pero masyado mo na akong inaapi. Malinaw ang ebidensya. Tingnan natin kung makapal pa ang mukha mo para umangal. Pwe, ang kapal na mukha mo. Dapat lang na i-disqualify siya sa kompetisyon. Dapat yung babaeng nasa wheelchair na lang ang pumalit. Ruchu, ang Premyong Moose ang pangarap kong kompetisyon. At nandoon ang iniidolo ko. Hindi ako papayag na may sumira sa pangalan ng Premyong Moose. Talaga? Kita mo kung anong meron ako. Inggit ka lang, di ba? Ginagawa mo lahat para lang siraan ako. Ruchu, bakit mo naman naiisip yan? Sa loob ng 5 taon, saan ba kita hindi pinagbigyan? Pinagbigyan? Pati ba naman asawa ko, inagaw mo, pagbibigyan din ba yun? Hindi man lang kita pinatulan noon, pero hindi ibig sabihin. Pwede mo na akong dudahan ng ganito-ganito na lang. Kaya mo lang narating ang Premyong Moose ay dahil sa kama. At ikaw pa ang may ganang magmalinis. Magkababata kami ni Fu Changlin. Noong gabing yun sa Sambar, nalinlang ako ng mga tauhan ni Suizi. Muntik na ako mapahamak sa kalasingan. Kaya di ko sinasadyang mahulog sa yakap ni Fu Changlin. Pwe, magkababata. At sino ka naman? Ihalin tulad mo pa sa tagapagmana. Kapal mo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kong ipakita ang kikit footage ng bar noong gabing yun bilang ebidensya. Ruchu, alam kong mali ang ginawa ni At. Pero ginawa ko lang yun para sa ikabubuti mo. Ayokong mapahiya ang buong ha dahil sa'yo. Ano na naman yung drama mo? Nasa akin ang video evidence. Kiruchu, ano na naman bang balak mo? Sobra ka na. Pinapahiya mo si ate sa harap ng maraming tao. Ikaw, masamang babae. Tigilan mo si mama o makikita mo ang hinahanap mo. Jiabaw. Gubichen, nabulag ka na ba? Saan banda sa itsura ko ang pang-aapi sa kanya? Ang bilis mong kumanig. Di naman malayong isipin na matandang kabit mo siya. Sa halip na ituring na hipag. Ruchu, paano mo nasasabi yan? Malinis ang relasyon namin ni Bichen. Tinutulungan niya lang ako. Bilang pagdanaw ng utang na loob sa kuya mo. Halatang wala kang modo, kaya mo nagagawang siraan si Yishi. At sino ba itong babaeng to? Na nagnakaw ng pwesto ni Yishi sa Premyong Moose. Hindi makapaniwala. Ang ganda ng itsura niya. Pero napakarumi ng ugali. Ang kapal ng mukha. Kung ako sa kanya, wala na akong mukhang ihaharap dito. Ilang lalaki kaya ang napaikot niya para makuha yung posisyon? Ang isang manlolokong tulad nito, dapat talagang itaboy palabas. Kiruchu, kung hihingi ka ng tawad kay ate ngayon, may bibigay ko pa sa'yo ang huling pabor at lalayasan mo ng tahimik ang Premyong Moose. Hindi na kailangan. Nagpunta ako dito sa Premyong Moose ng patas at malinis. Wala akong inaapakang iba. Ano? Ruchu, wag ka nang magmatigas. Alam kong nangangapa ka pa bilang baguhan sa mundo ng sining. Pero hindi biro ang Premyong Moose. Kapag pumalpak ka sa entablado, mapapahiya ang buong bansa ng Hua. May punto ang dalagang ito. Ang pagpayag sa isang walang alam na sumali sa Premyong Moose. Di ba't sadyang pagpapahiya sa ating bansa? Nasaan ang pamilyang Ki, ang host ng Premyong Moose? Ang paggatakip ng pamilyang Ki sa kalahok na ito. Hindi ito maaaring palampasin ng ganun lang. Kailangang magpaliwanag mismo ng pamilyang Ki sa atin. Kiruchu, may panahon ka pa para kusang umalis. Kapag nandito na ang pamilyang Ki, sa dami ng mga taong nagagalit, wala kang mapapala. Kahit na nandito ang pamilyang Ki, ano naman?
Titingnan ko kung hanggang saan ang tapang mo. May nag-utos na para ipaalam sa mga organizers. Pagdating ng mga key, siguradong ikaw na impostor. Sisipain palabas ang Premium Muse. Ruchu, sa pagpipinta, wag mo na akong subukang tapatan. Makipagsagupaan taman sa mga key. Para kang itlog na bumangga sa bato. Maba-blacklist ka habang buhay sa Premium Muse. Ibig sabihin, dapat pa akong magpasalamat sa iyong kabaitan. Buti naman kung naiintindihan mo ang mabuti kong hangarin. Sige, dito lang ako hihintayin ang pagdating ng mga ki. Hanggang kailan ka ba magmamatigas? Hindi pa ba sapat ang mga pagkakamali mo? Lumaki na ang gulo, paano ko sosolusyonan kung hindi ako nandito? Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ang sakit mo. Kiruchu, malapit nang dumating ang mga ki. Gusto mo pa bang kalabanin ang pinakamayamang tao sa mundo? Ana, Wala kang pakialam sa mga desisyon ko. Bueno, Miski, kaninong lalaki ka ba sumandal? Para makapasok sa Premium Muse, bilang manugang ng pamilyang Gu. Paulit-ulit mong tinatraidor ang iyong hipag. Hindi ka ba natatakot sa karma? Huwag kayong humawak. Kiruchu, ngayon na ang araw ng tuluyan mong pagbagsak. Magsalita ka, Miski. Umalis kayo, wag niyo akong kunan. Bichen, huwag mo akong iwan. Natatakot ako. Sage. Dapat hubarin ng mga umaangat. Hubaran na makita ng lahat kung gaano kadumi ang katawan mo. Tama. Bitawan mo ko. Nandito na ang pamilya Ki. Ginoong Ki, kayo ang nasa likod nito. Bakit ninyo kinukonsinti ang isang maluloko na walang talento sa sining sa Premium Muse? Ginoong Ki, Ginang Ki, may bibigay ba kayo? Kasya siyang paliwanag sa amin? Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Amay pambansang alagad, itutuloy ko. Hinding-hindi ako papayag na magkaroon ng pandaraya sa Premium Muse. May testigo at matibay na ebidensya tayo. Ginoong Ki, nagdadahilan ka lang ba? O natatakot kang malaman ni Ginang Ki na may kabit ka? Kilalang kilala ko ang asawa ko at kung anong klaseng tao siya. Papanagutin ko kayo sa batas sa paninirang puri na to. Bichen, ito na ang pagkakataon mo para magpakitang gilas. Kapag itinuro mo si Ruochu, ililigtas ang pangalan, gagantimpalaan tayo. Pamilya Gu. Ma, hindi ko kayang gawin yan. Pwede bang tumabi kayo? Nakaharang kayo. Ginoong Ki, Ginang Ki, ako ang testigo. Yang si Ruochu na yan. Talagang nakapasok siya ng palihim at nagpanggap na kalahok sa Premium Muse. Pero naniniwala akong wala kayong kinalaman dito. At ang gabaing yun lang ang may sala. Palihim niyang ipinagpalit ang kalahok kaya. Anong sinabi mo, Ruochu? Nasaan si Ruochu? Hay, Ginang Ki, huwag po kayong magmadaling manakit. Ruochu, lumayas ka. Nandito si Mama. Ginang Ki, nagkakamali yata kayo ng tao. Siya yung kalahok na may koneksyon sa loob, Makinig kayong lahat sa akin. Hindi siya kung sinong kalahok lang na may koneksyon. At hindi rin siya babaeng nakikiangka sa pamilya Ki. Bahagi siya ng pamilya Ki. Sino ang nagpakalat ng sismis na yan? Lumantad ka, halika. Ginoong Ki, ala kaming inimbento. Galing yan sa pamilya ng ex niya. Ginoong Ki, isang karangalan. Ako si Sui. Walang may pakialam kung sino ka. Kung nagawa ni Kiruchu, yung gamit na yan, bakit ako hindi? Ginoong Ki. Kahit na may kakaiba kayong trip sa pamilya Ki, na magkagusto sa isang sirang gamit na nagamit na, hindi nyo naman kailangan adepensa si Kiruchu ng ganito. Para apihin ang manugang ko, madali lang maghanap ng sirang gamit. Kaya kitang hanapan ng 1,000. Ma, Bichen, naawa ka na naman sa babaeng yan? Puro siya gulo. Anak, ipinadala na ni Mama ang annulment papers ninyo. Ma, anong sinasabi mo? Wala na kayong relasyon. Ni Kiruchu. Ginagawa lang to ni Mama para sa'yo. Ma, Sinampal mo ako. Tama yang sampal na yan. Siya yung maliit na sutil na nag-aakit sa asawa mo. At pumuslit sa Premium Muse. Nagkakamali ka yata ng sinasampal. Nay, sutil. 9 na buwan ko siyang dinala sa sinapupunan ko. Ginang Ki, bakit nyo basta-bastang sinasampal ang mama ko? Iniisip lang ni mama ang kapakanan ko. Pinag-aralan ko na noon pa. Ang background ni Kiruchu. Isa siyang ulilang walang magulang. Bakit kayo nagsisinungaling? Akuin ko ang isang sutil bilang sarili kong dugo. Mukhang binulag ka na talaga ng pag-ibig. Ang asawang 5 taon mong kasama, itinakwil mo. Ang anak kong si Ruochu ay isang buhay na tao.
Pinahirapan mo siya ng 5 taon. Siya. Anak mo talaga siya? Paano siya naging anak ng pinakamayamang tao sa mundo? 5 taon niya akong pinagsilbihan sa pamilya Gu. Nag-aabot ng tsa. Parang isang katulong. Walang paniwala. Bubuksan ko ang mga mata mo ngayong araw na to. Ito ang lagi kong dalang litrato ng pamilya ko. Ang anak kong pinakaingatan ko, ginawa mo lang katulong. Siya nga talaga ang nag-isang prinsesa ng pamilyang Ki. Ma, okay na. Tapos na yun. Hindi ko lang talaga matanggap para sa'yo. Rukshu. Bakit mo itinago ang pagkatao mo sa akin? Dahil yun sa kahangalan niya. Inosente siyang naniwala na kayang lampasan ng wagas na pag-ibig ang lahat. Ang tanging gusto lang niya ay isang purong pagsasama sa'yo. Pero ikaw? Sa mga nagdaang taon, kung di dahil sa palihim na tulong ng pamilya Ki sa inyo, abot ba ang pamilya Gu sa kinalalagyan ninyo ngayon? Ayan naman pala biglang nag-back out lahat ng mga kliyente. Ruchu. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang napaka-importanteng bagay na to? Ikaw pala ang prinsesa ng pamilya Ki. Bakit ko naman gugustuhin? Makipaghiwalay ka kay Bichen. Bitawan mo ko. Kahit isang hawak mo lang ngayon, nasusuka na ako. Di ba kanina, sa harap mismo ng lahat? Ipinahiya mo ako para lang protektahan si Suizi. At gusto mo pa akong saktan? Nakalimutan mo na ba lahat ng sinabi mo kanina? Ruchu, anak, humihingi ng tawad si mama sa'yo. Ruchu, kasalanan ni mama to. Sobra kayong mayaman, kaya tiyak nagagaling ang mga binti ni Yishi. At yung premyong moose, kung tutulong lang ang pamilya ninyo, tiyak na si Yishi ang. Nakakatawa talaga. Kanina lang sinasabi mong impostor ako sa kompetisyon. At ngayon, gusto mong gamitin ang pamilya Ki para manuhol at mandaya? Lumayo ka sa anak ko. Ma. Walang karapatan ang pamilya gunahawakan ang anak ko. Bichen, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana mauwi sa hiwalayan kayo ni Rochu. Ma, huwag mong sisihin ang sarili mo. Pinagsisisihan ko talaga. Kung isipin ko ngayon, napakabuti palang manugang ni Rochu. Ngayon tayo magaling magsalita. Noong umalis si Rochu sa ospital, halos maparalisa ang mga kamay niya. At nawala pa ang una niyang ginangki. Alam kong mababa ang tingin ninyo sa pamilya Gu. Pero nagsorry na si Mama. Huwag ka namang sobrang mayabang. Dahil sa sinseridad ni Mama, dapat lang napapayag kang bumalik si Rochu. At the end of the day, isang babaeng hiwalay na yan. Tumahimik ka. Huwag mo sabihin isang bises pa lang siyang nagkamali. Kahit 10 bises pa siyang makipaghiwalay. O kahit 100 bises pa, marami pa ring naghahabol sa kanya. Sino ba kayong mga Gu? Pa magmalaki? Rukshu. Ganyan din ba ang tingin mo? Tama. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, mas gugustuhin ko hindi na kita pinakasalan kailanman. Kaya, malinaw na kaya mong kumuha ng pinakamagaling na doktor para tulungan si ate. Pero hindi mo ginawa. Ginulo mo ng husto ang pamilya Gu. Makipaghiwalay lang sa akin? Go, Bichen. Pakinggan mo nga yung sinasabi mo. Napakabaluktot at katawa-tawa. Ma, huwag na tayong magmakaawa sa kanila. Basta sa premyong moose na to, kapag nakita ni Angel ang gawa ko, siguradong magugustuhan niya ako. Sa oras na yon, magiging angkan ng sining na rin ang pamilya Gu. Isang marangal na angkan. Yishi, buti na lang at ikaw ang nakakaintindi. Pui, bilyonaryo ng mundo, wala kaming pakialam. Ang anak ko mismo ang. Ma, wag na natin silang patulan. Ang mahalaga ngayon ay ang kompetisyon. Kailangan kong magmadali para maghanda. Sige. Buti na lang naalala ko ang mahalagang bagay. Konektado ito sa huling habilin ng lolo mo. Mamaya na tayo mag-usap. Tara. Ki Ruchu, kahit na anak siya ng pamilya Ki, ano naman ngayon? Hindi kita hahayaang sumikat sa premyong moose na ito. Sa halip, gagawin kitang kahihiyan ng buong Hua. Umalis ka sa harapan ko. Rukshu, isa na lang ang ibibigay kong pagkakataon sa'yo. Kung hihingi ka lang ng tawad kay ate. Sa'yo pa rin ang posisyon bilang ginanggu. Sa tingin mo ba gusto ko pa yan? Rukshu, alam kong pinagdududahan mo na may naging relasyon kami ni ate noon. Pero tapos na yon. Basta tanggapin mo lang ang pagkakamali mo. Magkakaroon din tayo ng sarili nating anak. Gubichen, makinig kang mabuti. Hindi ako magkakaanak sa'yo. Ginoong Gu, magpigil ka.
Noon handa si Ruchu na manatili sa iyo ng 5 taon. Ngayon, wala nang makakapigil sa kanyang pag-angat. Tawagin na ang mga maglalaban sa finals. Lolo, sa pagkakataong ito, tutuparin ko ang iyong huling kahilingan. Anong nangyayari? Ang ganda ng Gil, bakit di ka nagsimula magkita? Kalahating oras na ang nakalipas. Nga, iyong contestant mula sa kabilang bansa, may hugis na ang ginagawa. Akala ko ba magaling siya? Yan na ba yung pinalaki ng pamilya Ki? Yan na yun. Inay, tigilan mo yang panunukso. Pinahiya niya kaya ako sa harap ng maraming tao kanina. Kung gusto niyang bumalik, dapat bigyan niya ako ng 100 milyon. Kung hindi, hindi ako papayag. Hindi na yung dating Ruchu, yang si Ruchu ngayon. Amy, yung ginawa niya kay Yishi. Naalala ko yun ng malinaw. Pagkatapos ng Premium Muse, pagbabayaran niya talaga yun sa akin. Kahit gaano kagaling na pintor si Kirochu, kung walang brush, maalari sa mundo ng sining. Ang hindi mapa sa akin, hindi mo rin makukuha. 15 minuto na lang ang natitira sa oras ng pagpipinta. Mga kalahok, pakiusap, bilisan ninyo. Ayong mga insik, wala na kayong saysay. Nasaan si Angel? Siya ang palabanin ninyo sa akin. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa ako talo. Number 1 sa mundo ang oil painting ko. Yang sining klasikong insik mo. Malulupit lang yan kung nandito si Angel. Kung hindi, walang pag-asa yan sa akin. Mahihinang nilalang. Referee. Sa tingin ko, pwede nang ideklarang ako ang panalo. Itong kalahok na to, sumunod ka sa patakaran, ignorante at makalumang insik. Ang kampiyon ng Premium Muse sa 4 na sunod na taon, may ibubugang nga. Pero yung mensahe nito, 5 taon na, ibig bang sabihin, ang ating bansa, wala na ba talagang makapagliligtas sa atin? Itong pugot na manok na to, ito na ang kinabukasan ng sining ng inyong bansa. Critical na ang 15 minutong natitira sa oras. Makukumpleto kaya ng kalahok mula sa huwa ang kanyang obra? Sa tingin ko, hindi talaga yan marunong magpinta. Kundi ba't ang tagal-tagal niyang magdesisyon? Inay, huwag ninyong itaas ang moral ng iba para sirain ang tiwala sa atin. Yemi, isa ba talaga siya sa atin? Masyadong kumpiyansa si Rochu. Ilang beses ko na siyang pinayuhan. Ang dinudungisan niya ngayon ay ang buong reputasyon ng ating bansa. Sayang at marunong lang akong magpinta. Pero wala akong maitulong sa bayan. Ate, sa susunod na taon, siguradong makakasali ka na sa Premium Muse. Tama yan, Yishi. Sa susunod na taon, ikaw na ang magiging kagrupo ni Angel. Ang kampiyon ng Premium Muse sa oras na yon. Siguraduhin mong maibabalik mo ang dangal ng pamilya Gu. Inay, Bichen, gagawin ko. Ang pagkakataong pinalampas ko ngayon. Sa susunod na taon, double ang pagsisikap ko para hindi na madungisan ang bansa. Isang kalahok na walang isinumit kundi blankong papel. Ang tadhana niya ay tuluyang pagbabawalan sa industriyang ito. Patawad, Lolo. Ano nang nangyayari? Bakit niya binali yung brush? Ito ay, gagamit siya ng tangkay ng brush para magpinta. Ang tintay pabaya, ano kayang lalabas? Sa tingin ko, 15 minuto na lang ang natitira. Walang marating yang tangkay ng brush. Tigilan mo na yang pagpupumilit mo. Kahit pa kaya mo magpinta, gamit yang sirang brush. Anong klaseng obra ang magagawa mo? Sa tingin ko, gamitin mo na lang yan. Paisula sa papel ang salitang suko. Hanggat hindi pa huli ang lahat, hindi ako basta susuko. Ito ang aral na itinuro sa akin ng aking lolo. Siguradong may problema kung bakit nangyari ito. Kung hindi babalin ni Ruchu. Ang brush na bigay ng lolo niya. Lumaki na ang ating anak sa loob ng 5 taon. Lalong tumatag at natututo ng manindigan mag-isa. Dapat tayong magtiwala sa kanya. Tito Ki, Tita Ki, may gustong sumira sa dangal ng Hua. Iimbestigahan ko ito ng husto. Sige, gawin mo na. Tapos na ang oras. Ang resulta ay i-anunsyo mamaya. Ginawa gamit ang sirang brush at splatter method. Ano kaya ang magiging hitsura ng resulta nito?
Wala nang pag-asa ang mundo ng sining ng Hua, ang kampiyon ngayong taon. Sa tingin ko, si Mukunzai pa rin. Kiruochu, talo ka. Nasu, sumama ka sa amin. Hindi ako nakikipagkamay sa mga talunan. Kahit na natapos mo yang ipinta, ang korona ng premyong moose. Akin pa rin yan. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, huwag munang magbilang. Nagsisiw hanggat hindi pa tapos ang laban. Kayong mga taga-Hua, paurong ng paurong ang padala ninyo taon-taon. Bukod sa paggastos at pagod, wala kayong maipagmamalaking talento. Mahina ang sining ninyo, parang sisiw. Sa tingin ko, ang posisyon ng Pangulo ng Asosasyong Sining ng Hua ay dapat ako na lang ang humawa. Sige, kung manalo ka ulit bilang kampiyon ng Premyong Moose ngayong taon. Kusa akong bababa sa pwesto at iaalay ito sa'yo. Halika kayo rito, ngayong araw din. Ang Asosasyong Sining ng Hua, magiging teritoryo na ng bansang Sakura. Buburahin ko ang sining klasikong insik, at pintura na lang ang mananatili. Bakit hindi mo siya sinagot kanina? May kasabihan, ang mayabang ay mapapahamak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang kultura natin. Ay apakan at angkinin ng kultura ng ibang bansa. Naniniwala ako sa'yo. Kumusta na ang investigasyon sa paintbrush? Malinaw na ang lahat. Bitawan niyo ako. Bitawan. Pakawalan niyo ako. Ruchu. Ikaw nga talaga. Kahit gaano mo ako kagalit noon, hindi mo naman ako pwedeng kidnapin. Hahanapin ako nila Bichen. Isang bagay lang ang pakay ko sa'yo. Inimbestigahan ko na ang sisi. At ikaw lang ang pumasok at lumabas sa dressing room ni Ruchu. Wala namang problema ang paa mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ma, Bichen, sagipin niyo ako. Ma, Suizi, dahil lang sa sarili mong interes. Sinira mo ang paintbrush na bigay ng lolo ko. Hindi mo ba alam na ang Premyong Moose ay tungkol sa dangal ng bansa? At nagawa mo pa rin ang ganoong bagay? huwag mo akong pinagbibintangan. Sino nagsabing wala akong pakialam sa dangal ng bayan? Ang videong yan, kayo-kayo lang ang gumawa niyan. Sinasabi ko sa'yo, labag to sa batas. Pakawalan niyo ako. Sinampal mo ako. Ito ay parusa sa pagsira mo sa pintura ni Lolo. Ang tanging pintura na iniwan sa akin. Ang sampal na ito ay para sa muntik mong pagsira sa dangal ng Hua. At itong huling sampal ay dahil nagkunwari kang lumpo. Na naglagay sa panganib sa akin at sa anak ko sa sinapupunan. Huwag kang magmalabis. Ano? Hindi mo na kayang magpanggap. Ine, Bichen. Si Pangulong Fu at si Rochu. Nagsabuatan silang dalawa para siraan ako. Sinasabi nilang ginalaw ko raw ang brush ni Rochu. Kirukshu. Lumpo ang mga binti ni ate, hindi siya pwedeng pabayaan. Paanong pinagdududahan mo siya? At basta-basta mo pa siyang dinala sa lugar na ito. Kung may masamang mangyari kay ate, paano ko haharapin si kuya? CJ, kung ganoon, ipapakita ko sa'yo mismo kung paano. Tumayo ang mabait mong ate para sirain ang brush ko. Paanong nangyari ito? Paano siya nakakatayo? Sabi sa diagnosis ni ER Kin. Lumpo na habambuhay si ate. Paano nangyari ito? Si Izzy ay isang napakabait na manugang. Paanong magagawa niya kaming lokohin? Bichen, inay, alam niyong gawa-gawa lang nila ang video na yun. Permanenteng lumpo na ang binti ko. Hindi na ako makakatayo pang muli. Tama, Bichen. Huwag kang palinlang sa intrigera na yan. Dapat manatiling buo ang pamilya Gu. Ang ate mo ang nagdonate ng bato sa kuya mo. Hindi ako naniniwala. Mabuti. Kung gayon, maglilinaw tayo ngayon. Ipapakita ko sa'yo ang lahat ng ginawa. Nang mabait mong ate. Bichen, tulungan mo ko. Natatakot ako, inay. Ah. Easy. Anong nangyari sa mga paa mo? Ate, okay lang po ang mga paa mo? O kayang paa at bato niya. Anong ibig mong sabihin? Malinaw na nakita ko siyang pumasok sa operating room. Si Dr. Kin ang lead surgeon, tama? Tingnan mong mabuti.
Ang pinakamamahal mong hipag. Ang pinakamamahal mong manugang. Ang dami niyang ginawang kababalaghan sa likod ninyo. Bichen, hindi ganyan yan. Totoo. Inay, may tawag po. Ginanggu, ihanda ninyo po ang inyong sarili. Ang inyong panganay na si Gubian ay kinumpirmang pumanaw, 3 minuto na ang nakakaraan. Gago ka pala. Ikaw si Dr. Kim, nagsabuatan kayo. Niloko ninyo ako. Ang anak ko ay nasa ospital. At maayos naman siya. Paano siya biglang namatay? Inay, hindi po ganyan. Ikaw na walang puso. Sasakalin kita. Ibalik mo ang anak ko sa akin. Inay, Ang bait-bait ko pa naman sa'yo. inay. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan dito. Ano to? Ang anak natin. Naaalala mo pa ba ang araw na nahulog kami ni Suisi? Sa hagdan? Karga-karga mo siya, iniwan mo ako. At nasaksihan ko ang pagkamatay ng anak natin. 5 taon tayong nagsama sa iisang bubong. Pero hindi ka nagtiwala sa Kin. Rukshu, niloloko mo lang ako. Hindi ba? May isa pa tayong anak. Pasalamat pa nga ako ngayon na wala na ang anak ko. Kasi ni hindi ka karapat-dapat maging ama ng anak ko. Dahil sa pagpapanggap niyang lumpo, muntik mo nang masira ang kamay ko. Sa ospital. Dahil sa'yo, tinapak-tapakan ang dignidad ko sa exhibit. At hindi lang iyan. Dahil pa rin sa inyo, namatay ang anak ko sa sinapupunan ko. At ngayon, muntik mo na namang sirain ang tanging pagkakataon. Para matupad ang huling hiling ni Lolo. Mga kapatid, ipaghiganti natin si Zizi ngayong araw na ito. Itong pugot na manok na ito, siya ang kinabukasan ng sining ninyo sa huwa. Patawad, Lolo. Lahat ng sakit na idinulot mo, isa-isa mo tong. Sagutin sa akin. Sabihin mo sa akin, anong karapatan mo para maging asawa ko? Para maging ama ng anak ko? Rukshu, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Rukshu, patawad. Ako ang nagkamali. Patawarin mo ako, ha? Hayaan mong bumawi ako sa'yo. Magkakaanak pa tayo. Wala nang at. Mula ngayon, sarili ko na lang ang iisipin ko. At bukod doon, sa kalagayan ko ngayon, hindi mo na ako kayang abutin. Rukshu, tayo. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Iyong mga pinagsamahan natin noon, hindi ba iyon totoo? Bichen. Wala nang tayo. Ikaw lang. Ako. Rukshu, Ang lakas ng loob mong saktan ang apo ko. Bayaan mo to sa anak ko. Ruchu, Tito Go, pakiusap patigilin niyo po si Lola. Huwag niyo pong saktan si Mommy. ano bang nagawa ko? Jiabaw. Bichen, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Nakahiga sa ospital si kuya. Wala na akong ibang magagawa. Ginawa ko lang to para protektahan ang sarili ko, Bichen. Patawarin mo na ako, Bichen. Wala namang ginagawang masama sa'yo, si Rukshu. Hindi siya banta. Ikaw, ang dami mo nang nagawang kasalanan. Wala nang lugar para sa'yo sa pamilyang Gu, simula ngayon. Ikaw. At si Gu Jiabao, lumayas kayo sa pamamahay na to. Bichen. Ating salubungin ang nagwagi ng gintong premyong moose. Ang nagwagi ng gintong premyong moose ay si Binibining Ki Rukshu. Impossible. Isang baguhan, paano niya ako matatalo? May daya to. Siguradong may daya to. Gumamit lang siya ng sirang brush. At kung ano-anong iginuhi sa loob ng 15 minuto. Paano siya makagagawa ng dekalidad na obra? Ha! Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Ano ba talaga ang itsura ng iginuhit ni Bibi, Ki? Pamatahimik ka na.
Sige, hintayin nating ipakita ang gawa niya. Tingnan natin kung paano pa kayo mangangatwiran. Kirokshu, sabihin mo na sa lahat ngayon din. Nadinaya mo to, baka sakali pang mapagbigyan ka. Hindi na kailangan. Impossible. Paano nangyari yun? Ang Hua ay masagana at makapangyarihan. Kayo ay makitid ang utak at mayabang. At hindi ninyo nakikita ang tunay na Hua. Ang pasya ay patas at makatarungan. Walang daya. Tutol ako. Ako ang pinakamalaking tagahanga ni Angel. Nagsusumbong ako. Ang gawa ni Rochu ay hindi original. Plagiarism yan. Kinopya niya mismo ang gawa ni Angel. Si Angel ang nagwagi ng premyong Mus 5 taon na ang nakaraan. Nabalitaan kong darating daw si Angel ngayon, pero hindi pa natin siya nakikita. Posible kayang totoo ito. Isang mangungopya, anong karapatan mong manalo sa premyong Mus? Hindi karapat dapat si Rochu. Hinala ko. Ginagamit lang talaga ni Rochu. Gamitin ang pagkaprinsesa para mangopya. Dapat si Mukunzai ang kampiyon. Kahit pinakamayaman, di pwede ang kapangyarihan at koneksyon para ipasok ang anak mo sa Premium News at gamit ang gayong karumal-dumal na paraan para manalo. Ito ay isang malaking Kawalan ng hastisya sa ibang kalahok. Hastisya, 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 hastisya. Rochu, kahit na sinuswerte ka At anak ka talaga ng pinakamayamang tao sa mundo. Ano naman? sisiguraduhin ko sa araw na ito sa sagradong lugar ng Premium News. Mapapahiya ka ng todo at masisira ang pangalan mo. Kayo, talagang katawa-tawa. Ang aking anak. Nagwagi siya ng gintong parangal sa muse. Kung siya raw ay walang kwalifikasyon. Eh di sabihin ninyo sa akin, sino ang mayroon? Anong nangyayari sa sinasabi ni Ginoong Ki? Ang sila yung pamangkan. Ay si Rochu pala. Nga. Hindi naman siguro magsisinungaling sina Ginoo at Ginang Ki. Matagal mo akong itinuring na idolo. Bakit hindi mo man lang alam ang itsura ko? O baka naman nagkukunwari ka lang na mahal mo ang sining? Huwag mo kaming biro-biruin. Ang idolo ko ay si Angel. Paano magiging ikaw, Rochu? Wala naman kayong ebidensya. Puro kayo sasat. Sinong hindi marunong niyan? Ang babaeng ito na walang kwentang si Rochu. Imposibleng siya ang aking idolo. Aya pala isang mangungopya. Ayong mga taga-Hua. Talagang walang konsensya. Kaya kong patunayan. Ikaw ang lalaki ni Rochu, di ba? Ano namang mapapatunayan mo? Isa lang siyang hampas lupang may bahay na marunong lang maglaba at magluto. Kaya mo siyang gawing Angel. Sinong maniniwala sa'yo? 5 taon kaming maghipag ni Rochu. Isinusumpa ko sa ngalan ko. Si Rochu, hindi talaga marunong magpinta. Ang dahilan kung bakit bigla siyang gumaling ay dahil nangopya lang siya. Kinopya niya ang gawa ng idolo ko. Mababaw lang talaga ang tingin mo sa tao. Anong ibig mong sabihin? 5 taon na nanalo si Angel ng ginto sa Premium News. Gamit ang isang piraso ng sining klasikong inchi. At ako ang natalo niya noon. Dahil sa kanya, 5 taon akong naging pangulo ng Asosasyong Sining ng Hua. Napaka-misteryoso kumilos ni Angel. Kahit natalo ka niya, pala pa rin niyang pinapatunayan. Tahimik si Ruchu. Noon, kung kumalat lang ang balita ng parangal niya, lumabas ang balita sa seremonya ng parangal. Malamang hindi na mabilang ang gustong lumapit kay Ruchu. Kailan pa magkakaroon ng puwang ang tulad ni Gubichen? Ngayong si Angel na ang kampiyon ng Premium Mus. May nais ka bang sabihin? Simula pa lang itong Premium News. Sa hinaharap, ako ang magdadala ng sining klasiko sa buong mundo. Paano nangyari to? Paano naging siya si Angel? Hindi ba't pinagmamalaki mo? Ikaw ang number 1 fan ni Angel. Ba't ganyan ka ngayong nasa harap mo na siya? Si Angel ay isang alamat sa sining. Paano magiging siya? Isang may bahay lang. Niloloko niyo lang ako. Mga sinungaling. Lahat kayo. Bitawan mo ako. Sa bansang Hua, si Angel lang. Ang makakalaban ko, hindi sapat ang isang tao para iligtas ang sining ng Hua.
Darating ang araw, maglalaho ang sining ng bansang Hua. Ako, si Rochu, ay sumusumpa sa kaluluwa ng aking lolo. Itatalaga ko ang buhay sa sining, pag-iamanin ang kultura, at magpapalaki ng tagapagmana. Sa susunod na 100 taon, ang kahusayan ng aking bansang Hua sa sining ay higit pa sa bansang Sakura ninyo. Ikaw, Tanggapin mo na ang parangal. Nandito kami para suportahan ka kasama ang mga magulang mo. Kami lagi ang magiging pinakamatibay mong sandalan. Sa hinaharap, ako ang magdadala ng sining klasiko sa buong mundo.